ngayon, nakikita natin, kasi mahalaga ang bawat kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Invest yourself and then involve your life to others. Amen? Hanggat hindi natin natututunang mag-invest sa kapwa, hindi tayo magiging effective na tao na makapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kasi para makapagdala ka, kailangan mong involve ang sarili mo sa kanila. Mahahawak sa amoy nila. Kung amoy bread sila, baka mag-amoy bread ka rin. Marumi sila, marurumihan ka rin. Pero mga kapatid ko, it's worth it. Amen! Amen. Napakasarap na merong isang tao na mapupunta sa langit dahil sa'yo. Amen! Amen. Dahil sa'yo. Number 6. One of the reasons why we reach lost souls is because there is a potential of goodness in every people's lives if only they will find Christ. Kung matatagpuan lang ng tao si Lord, si Jesus, mayroong potential of goodness na nasa kanila. Ang dami mga tao masama. Kilala niyo ba si, nag-guest sa atin na puro tattoo sa katawan? Singer. Hindi ko maalala ang pangalan. Dati siyang wanted, pero nakulong. Sa bilangguan siya nakakilala. Ngayon, nagpapatuto siya ng kabutihan ng Panginoon. Di ba? Yun, si Bill Oero. Sino pa? Si Philip Salvador, nagpatuto sa Pilipinas, sa church natin. Binago ng Panginoon. Si Dennis Roldan, nakulong. Sinabi ng rape, pero nakakilala din siya habang nakakulong. So, pastor siya ngayon, nag-preach ang gospel. There is a potential of goodness in every people's lives. Amen? Isang araw, nakita ko naman ang patutuo ni asawa ni Joco Diaz. Angelo. Si Angelo de Leon. Alam mo yun, bawat isang tao, kung titignan mo parang masama. Marami siyang kasama sa kanyang sarili. Kasi hindi niya kilala si Lord eh. Hindi ba tayo rin naman talaga? Pero once na dinala mo siya sa Panginoon, meron siyang potential of goodness within them. In every one of us, there is a seed of greatness na inilagay si Lord. Kaya lang paano yung lalago at lalaki? Kapag ni-nurture at naidala kay Lord, amen po ba? Lahat kayo. Sasabihin mo, mukha lang akong tatanga-tanga. Naibagsak ko nga yung Pilipino namin ng elementary. Pero mga kapatid ko, there is a seed of greatness in you. In you. In you. Amen. Amen. Naglagay si Lord ng mga kakayahan sa bawat isa. Ngayon, paano yung lalaki lalago? Paggamit mo sa Panginoon, hayaan mo siya ang kumilos sa buhay mo. So, ano nangyari kaya sa kayo? Siguro wala nang natira sa kanya. Bakit? Binayaran naman niya lahat ng mga niloko niya, di ba? Over, ano tawag doon? Doon sa, nag-i-issue siya ng tax na sobra sa dapat bayaran. Sabi niya, ibabalik ko fourfold, 4 times. At sabi niya, yung kalahati, bibigay ko sa mahihirap. At ano na natin sa kanya? Wala na siguro, pero alam mo, okay lang yon. Meron naman akong Kristo. Amen? Kung minsan sasabihin natin, ay, wala na akong natira si Lord lang. You never need anything. All you need is God. Amen. Amen? Jesus Christ is all you ever need. Kung wala ka na natin ang praise God, makikita mo ngayon kung sino pinakamahal ka. Amen. Amen? Palakpakan natin ito. At kahuli-hulihan, finding the lost is the very heart of the mission of Christ and every believer of God. 9 to 10. Basahin natin sa Tagalog. Luke 19, 9 to 10. At Sige po, basahin natin sa Tagalog. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. The Son of Man came to seek and to save. Sabihin nga natin, seek and save. Seek and save. Hanapin tsaka iligtas. Sa panagin niyo ba, yung mga isda makukusang sumakay sa mga basket para mahuli mo? Kailangan mo hanapin at saka iligtas. Ayan
May isang sister, oh, hintayin mo ako doon sa stasyon na yun. Malapit na doon, ano? Nandito ako sa Truman Station. Ayan. Andun pala sa Olympic. Kaya pala din, tapos sisisigan kasi hindi mo alam eh. May mga nagtatago. Pero mga kapatid ko, si Lord, His purpose, to seek and to save the lost. Magtsaga lang tayo. Minsan merong isang, story. Merong isang nagtatrabaho ng tao sa opisina. At yung boss niya, nagka-problema yung mga computer, siya nakakaalam. Kailangan yung tawagan itong tao to. Tumawag siya sa bahay. Ang sumagot ng isang bata. Ang sabi niya, hello? Pabulong. Nandiyan ang tatay mo? Opo. Pwede ko siya makausap? Hindi po. Bakit? Basta po. Yung nanay mo nandyan, ayaw makapag-usap ng po sa bata kasi alam mo naman ang bata. Yung nanay mo nandyan? Opo. Pwede ko siya makausap? Hindi rin po. Wala ka bang ibang kasamang malaking tao dyan? Meron po. Ano? Please. Kinakabahan na yung boss. Hindi pwede makausap ang lalaki, ang tatay, ang nanay, at ang pulis. Bakit? Busy po sila. Bakit? Nag-uusap po sila. May kausap po silang fireman. May pulis, may fireman. Baka may aksidente. Kabang-kaba na yung boss. At maya-maya, merong maingay. Merong dumarating na helicopter. At ang sabi ng boss, ano yung dumarating? Helicopter. Ano ba nangyayari dyan? Sabihin mo sa akin. Sabi ng bata, hinahanap mo nila ako. Minsan maraming loss na gano'n. Minsan may mga taong nandyan eh. Alam niya kasi darating tao, nakikita mo siya kaya nagtatago. Pero ganun pa man. Ano ba ang lesson doon? Mga kapatid ko, magtsaga lang tayo. Habang daw lalong nagigigil ka, si Miguel naman ay, ayun, habang pinipilit, lalo naman nagigigil. Hayaan mo lang. Finding the lost is the very heart of God. Kaya magtsaga lang po tayo. Nagtatago? Hayaan mo lang siya. Lilitaw din yan isang araw, matatagpuan mo rin. Amen? Jesus come to seek and to save the lost. Yun ang pinakamisyon ng Panginoon. At ito, ang wakas natin, mga kapatid ko, nagkakaroon ng transformation sa lahat ng mga taong kumikilala sa Panginoon. Si Zacchaeus, from greedy to generous. Greedy siya sa pera. Ngayon, nakakilala niya si Lord. Naging generous, pinamigay niya lahat ng ari-arian niya. From selfish to selfless. Walang Kristiyanong selfish. Hello? Amen. Walang Kristiyanong selfish. We must help somebody. We must imitate God's love. We must be or we must put a smile to somebody's face. Amen? Alam mo yung taong malungkot ang buhay, wala nang kwenta buhay niya, pag dumating ka sa buhay niya, ikaw ang makakapagpangiti sa kanya. Ang saya, hindi ba? Hindi siya dati nakisipagkaibigan, pero ikaw, totoo kang Kristyano, maging kaibigan ka niya. Ang galing! Ngayon, marunong siyang tumawa. May mga tao dito nung unang umaaten, nandiyan lang sa sulo ko, ayaw may kausap. Pero ngayon, di ba? Sumobra naman ng daldal. Pero ang mahalaga, hindi na siya selfish na yun. Selfless na. Ano ba? From a thieving heart, isang magnanakaw na puso into a thanksgiving heart. Dati, magnanakaw tayo. Pupunta tayo sa toilet, sa public toilet, oh. Gano'ng kakapal na tissue, dala-dala mo paglabas. Oy! Mag-hotel, sasabihin natin, total naman, binayaran mga amo ko to, dadalhin ng mga towel ng hotel. Marang hotel, nakatatak pa, alam na lang galing sa hotel. Sa mga aeroplano, dala-dala mo yung kutsara, taasa, at saka platito ng pal, kasi maganda, di ba? Terno-terno. Hello! Ba't kayo tumatawa? Totoo ano? From a thieving heart to a thanksgiving heart. Amen.
Kalat ka ng kalat sa hotel, may naglilinis naman. Mali yun. Magkakalat ka, tapos hahayaan ng ibang tao naglilinis ng kalat mo. Linisin mo yung kalat mo. Sabihin mo sa katabi mo. Dito sa church, sasabihin natin meron naman kami muchacho dito. Diba? Hayaan mo lang marumi, church. Hindi tama yun. Matuto tayong maging responsable. Respectable Christians. Amen po ba? Are you a respectable Christian? Walang Kristiyanong rude. Amen po ba? Nagmamadali ka, pipila ka sa welcome kasi malinate ka na. Paano? Nag-internet ka muna bago ka mamalengke. Ngayon late ka na. Madinamod mo lang puso ng isang matanda to, madali mo. Walang rude Christian. Hello? Kung ginagawa naman nila yon, tayo hindi natin gagawin. Sila ba sinisingitan kami Kaya mo sila sumingit. Ang malaga, ikaw hindi. Di ba? So, walang rude Christian. Dapat tayo maging respectable Christian. Sagot na sagot sa amo. Noong isang araw, pinaglinis ako ng amo ng opisina. Pagod na pagod ako kasi nag-general cleaning ng bahay dahil nagpauso kami. Nagre-reklamo yung kalooban ko kasi sabi ko, sakit ng ulo ko, nalason yata ako doon sa, pero pinag-pray ko naman muna siya. Hindi. Naglasong ko, meron yung usok. At nalanghap ko yung iba, so pagdating ko doon sa opisina nila amo, sakit na ulo ko. So parang nagre-reklamo sarili ko kasi pagod na ako, maglilinis pa akong opisina. Pero sabi ko, Lord, natuturo ako ngayon ng character, attitude, self-control, discipline, patience. Isa-isa ko yan habang nagpupus ko sa lilinis ng opisina. Tapos, Lord, tulungan mo ako maging okay ang pagtatrabaho ko dito kahit pagod na pagod ako. Alam niyo ba, after ko maglinis, sabi ng opisina ni Amo, I need a helper by March or April. Can you recommend one to me? Alam mo, sa likod ng isip ko, buti na lang. Buti na lang nagtrabaho ko ng maayos at nakangiti. Paano kung nagreklamo ako doon kasi hindi ko trabaho yun? Amen po ba? Alam mo ba kapag pinagbuti mo ang trabaho mo, you're doing it for the glory of God? As if you're doing it for the Lord, God will open opportunities para sa iyo na makapag-rekomenda ka. Di ba? Ang mga kaibigan nila, malalaman nila, ang bait ng katulong ko. Kailangan ko ng katulong. Sabihin mo sa kanya, bigyan ako ng katulong. Amen po ba? Kapag okay tayo sa ating mga employer, nagbubukas ng mga doors si Lord para mapagpala tayo at pati mga ka-churchmate natin. Amen po ba? Ang dami na terminate pero hindi nawala ng amo. Napansin niyo ba? Bakit? May mga nagbibigay Tama po ba? Paano kung masasama tayo lahat dito sa mga amo natin? Ano sa palagay niyo? Walang mag-bless. Hindi lang dahil sa blessing, kundi bilang mabuting matuturo sa kanila. Amen po ba? Palasagot ka pa sa amo mo? Ita-terminate ka pa niya. Ayun na. Wala ka na nga ng pagkakataong makapag-recommenda na terminate ka pa. Hello. Sa mga kapatid ko, walang room Christian. Kung dati tayong lonely, si Zacchaeus ay lonely, ngayon napuno siya ng excitement and joy. Amen? Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Joy, excitement. Pupunta kayo dito ng linggo, parang may lugi. Umihila ka ng paa mo, hindi ka Diba? Yung kaibigan mo, may kadena sa leeg, hata ka rin. Excitement and joy ang binibigay ni Lord sa atin. Amen po ba? Bakit sapilitan tayo pag pupunta sa church? Ako, gusto mo alas 3 pa, gumising na ako para makapaligo at makapunta rito Amen. Hindi ba? Amen po ba? Gustong-gusto daw niya, araw-araw, linggo. Para nasa church. So mga kapatid ko, lonely tayo dati, pero pagkasama natin si Lord, we are not alone. So dati, rejected tayo. Sino nagre-reject sa inyo dati? Maaaring ngayon, meron may reject sa iyo, yung mga tao sa labas. Pero, ano natanggap natin nung naki Lord na tayo? Acceptance. God accepts you for who you are. Tinanggap ka ni Lord kahit gano'n tayo kasama. Amen? Marami tayong mga abnormalan, kasamaan, kasalanan, mga trips. Diba? Pero tinanggap tayo ni Lord. Kaya lang, patuloy tayong binabago ngayon nung natin tayo sa Kanya. So, rejected tayo dati. Ngayon, you are accepted. Sabihin mo sa katabi mo, tinanggap ka na. Tinanggap ka ni Lord. So, sabihin mo lang kwenta ang buhay mo. So, ngayon, dahil mga tinanggap tayo ng Panginoon, dapat tayo maging generous,
thanksgiving heart. Meron tayong excitement and joy sa paglilingkod sa Panginoon, at pagsamba sa Panginoon. And because we are accepted by God, tayo rin, dapat i-accept natin yung iba. Wala tayong nire-reject sa church na to. Ilan taong ka na? 60, ay lumabas ka hanggang 40 lang dito sa Gia. Dapat dito mga cute lang kasi cute yung pastora natin eh. Hindi tayo nagre-reject. Amen po ba? Accept everyone. Pumapasok dyan. Pingas ang muso. Papasukin mo. Sobrang daliri. Okay yun. Magaling maglinis yun. Sobrang daliri. Amen. Give acceptance to other people. Huwag na tayo mga pintasera ngayon. Alright? Huwag na tayo mga pintasera ngayon. Amen? Isang pintas tayo ng pintas. Pintas ng pintas. Eh, kapatid mo yan eh. Amen po ba? I-describe mo ng isang masamang description? Accept everyone. Amen? So, love, napakahalaga. Love does good things to other people, not just when it's comfortable. Love requires some type of action for it to be seen. Amen? Love will always cost you something, but it's worth it. Merong mawawala sa'yo, merong mababawa sa'yo, pero napakahalaga ng kapalit. Kaliwa. Amen? Love. So, tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, magbigay ka rin. We cannot give what we do not have. Tinanggap mo pag-ibig, Lord, ibigay mo sa iba, kahit di sila kaibig-ibig. Kahit nabubwisit ka na sa Kanya, gusto mong sabunutan at sa Kanya rin kasi matigas ang ulo, mahalin mo pa rin. Tatandaan natin lagi, pinagtsagaan tayo ng mga nauna sa atin, ngayon ikaw naman ang magtsaga. Eh, may naalala mo ba nung pinagtsatsagaan ka pa? Ang hirap, di ba? Pero ngayon, may pinagtsatsagaan ka na, magtsaga ka. At yung mga pinagtsatsagaan nyo na yan, isang araw, mamature din, sila lang na magtsatsaga sa mga darating. Eh, paano kung ano magtsatsaga? Hindi lalago ang church. Amen po ba? Kung si Lord ay naghahanap ng isang mainit na incubator para ipadala ang mga baby Christians. Naghahanap siya ng pinakamainit at pinakamaraming mag-aalaga. Willing ka bang mga alaga? Amen. Willing ka bang mga alaga? Amen. Huwag sarili lang ang iniisip natin. Nilikha ka ni Lord for purpose. Minsan, merong isang tao, galit na galit siya sa nangyayari sa mundo. Nakita niyo ba isang araw sa balita, hindi ko alam kung anong bansa yun. Mukha rin silang mga Amerikano, pero iba language, iba sulat. Nakita niyo ba? Wild! Nakita lang sa daan, sige, suntukan, tadyakan. Nakita niyo ba? May nagrarally. Sabi ko, ba't ganun? Naglalakad lang yung mga tao, sige, suntok, tadyak, duguan, sa bugang ilong. Ang sama ng mundo. Nakita niyo ba? Buti dito sa Hong Kong, hindi wild. Pero paano kung mapunta ka sa lugar na gano'n? Minsan may isang tao pinatagal siya, Lord, bakit hinahayaan mo maging masama ang mundo? Bakit wala kang ginagawa? Kumikat! Kaya kita ginawa. Kaya ka ginawa ni Lord. Amen? Kaya ka ginawa ni Lord. Kasi masama ang mundo, ikaw maglalagay ngayon ng ano? Kabutihan. So, love. Pag-ibig na totoo. Love wants to give. Ang daming definition ng love dito. Love is patient, love is kind. Mabait, mapagpasensya. How can you show love to other people? You can show love by understanding people, by being kind to people, by controlling your mouth. Gusto mong may sabihin sa kanya, hindi mo na sinabi kasi mahal mo siya, masasaktan siya. At minsan naman kailangan mo sabihin, because open rebuke is better than secret love, carefully concealed. Amen po ba? So ano lang pinakamahalaga? Napakalaga ng pag-ibig. Lalo na sa church na to. Isang araw, malalamig ang lahat, pero huwag natin hayaang malamig ang pag-ibig natin.
So ano kailangan natin yung tatlo? Kanina. Compassion, effort, and persistence. Ano kailangan natin? Compassion, effort, persistence. Dahil hurting ang mundo, huwag nating hayaan na manatili silang ganon. Amen? Sa oras na ito, tumayo tayo na. Tanungin natin ang ating sarili. What am I doing to help somebody? Ano ba ginagawa ko sa buhay ko ngayon? Naghahanap ako ng kabutihan sa mundo? Meron ba tayong kinakontribute? Amen? Ano ang naiko-contribute ko para maging maayos ang paligid ko? Mga kapatid ko, huwag natin pababayaan yung mission. It is the heartbeat of God. At yung Macau, huwag natin sabihin malayo, oo, medyo mahal ang pamasahe. Pero dahil sa nandun ng mga kapatid, tandaan natin ito, pinili tayo ni Lord para maging representatives niya sa buong mundo. Huwag tayong matatakot. Huwag din tayong masasawa. Huwag tayong tatamarin. Pinili ka ni Lord to be an ambassador. Representative niya sa mundo. Lagi nating pagliwanagin ang ating mga ilaw. Be a good example. Be imitators of God's love. Walang mga Kristyano plastic, may hypocrites. Maging totoo tayo sa pag-ibig. Sa oras na ito, manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Dakila namin ang masalangit. Salamat sa iyo sapagkat niligtas mo kami. Dati rin kami niligaw. Pero Lord, salamat sapagkat natagpuan mo kami. Hinala mo kami. At ngayon niligtas mo kami. At itong church na ito, Panginoon, ang gani sa life. Dalangin ko. Huwag mo hayaan kami maging makasarili. Binigay mo sa amin ang pag-ibig mo. Tinanggap mo kami kung ano man kami. Now, we want to give back, O God, to the people around us kung ano yung tinanggap namin. Acceptance, forgiveness, grace, and mercy to other people. Panginoon, kung kami man ay nanlalamig sa aming mga puso, tulungan mo kami ma-renew yung aming pag-ibig sa kapwa. Kung kami man ay nagiging makasarili, Panginoon, alisin mo ang aming pagiging makasarili. Bagkus, tulungan mo kami ang puso namin laging maging bukas sa pagtulong sa mga tao na nangangailangan, sa paglapit o sa pag-akay dun sa mga nanliligaw. Father God, hindi namin nais na sino man din ay mapahamak, and that is your heart, Lord. Hindi mo nais na sino man ay mapahamak, kaya ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus doon sa krus upang iyari ang kanyang buhay, upang ang lahat ng mananampalataya sa kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And right now, Lord, we commit ourselves to you. Sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay. We commit ourselves to you, O God, na magamit mo ang buhay namin sa pag-akay ng mga kaluluwang naliligaw. Yung mga tao sa paligid namin na alam namin na mapahamak, gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, to reach them. Maging mabuting example kami sa kanila, Panginoon. Maging mabuting ehemplo kami, Panginoon, ang buhay namin. Makita nila yung buhay na binago mo, so that through you, O God, to us, magamit mo kami instrumento, Panginoon, upang maraming kaluluwa kumilala sa iyo sa pamamagitan ng buhay namin. And Lord, by your grace and your mercy, use us as an instrument. Pataluyin mo, Panginoon, ang pagpapala, ang iyong kabutihan mula sa amin patungo sa mga taong nasa paligid namin. In Jesus' name, Lord, we want our life to count, O God, in this world. Ayaw namin umalis sa mundong ito na wala man lang kaming nadadalang mga kaluluwa patungo sa iyo. Lord, hayaan mo maging dahilan kami ng ikaliligtas ng marami. Hindi lang dito sa Hong Kong, pati na rin sa Macau. Yung mga kapatid namin papunta ron, si Sister Gail, si Sister Eden, Sister Wayne, Sister Bell. Lord, use them. Dalangin namin, gawin mong matabang lupa ang Macau. At dalangin namin, Panginoon, maraming mga kaluluwang maligtas doon sa pangalan ni Jesus. Lord, use us. Use us, Lord. Gusto namin magamit mo kami, Panginoon, na kamay at paa mo dito sa mundo sapagkat tinawag mo kami, O Diyos. Binigay mo sa amin ang Great Commission at nais namin tuparin ito, Panginoon. Nais namin tuparin ito, O Diyos. So, bigyan mo kami ng lakas. Tulungan mo kami na ang puso namin lagi maging maawain, puno ng pag-ibig sa aming kapwa. At ang
Ialis mo ang lahat ng pagkamakasarili. Ialis mo ang lahat ng mga kasamaan ng ugali. Kundi i-develop mo kami to be a loving church. A graceful church. Punong-puno ng grace, punong-puno ng mercy sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, kaya kami nagpapatuloy. Kaya dalangin namin ang